Dami nating nalalaman, natutunan, or lalo nga labang nakakagulo o kung ano man ang mga nangyayari. Actually, kaya ako binabanggit yan sa dami na po ng mga nagsasalita ng mga abogado ngayon sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Mayroong opisyal na tagapagsalita ang impeachment court, maliban sa mga senador. May tagapagsalita ang Kongreso, maliban pa doon sa spokesman tagapagsalita rin ng prosecution team. Mayroon din pong tagapagsalita ang Defense Council, dalawa na. Si Atty. Powa at yung isa pa humabol na PDP for impeachment spokesman daw. So ang daming abogadong sumausaw. Sana ang kanilang mga sinasabi ay kapulutan natin ng aral, dagdag na kaalaman, katalinuhan ng bawat Pilipino. Sana ganon. Ngayon, kung ang kanilang mga sinasabi ay sa kanilang mga interest lang, interest na sila nagpapasikat, interest lang para doon sa kanilang mga kliyente, ayun po ang nangyayari. Na pag ating papakinggan ang lahat ng spokesman na ito, ay talagang lutang na magulo ang sitwasyon. Magulong hindi away, magulo kung sino ang ating papaniwalaan. Kaya ang kailangan talaga, trial, hearing, dinggin, pakinggan, ilatag ang ebidensya ng prosecution team at ilatag ang ebidensya ng Defense Council. Yan po ang solusyon sa magkakasalimuot ng mga statement ng mga abogadong tagapagsalita. Si Attorney Tunggol, impeachment spokesperson. Si Attorney Abante, spokesman ng Kongreso. Attorney Bukoy, spokesman ng prosecution team. Attorney Powa, spokesman ng defense team. Attorney Topacio, spokesman ng PDP for impeachment daw. pati politiko mayroong spokesman sa impeachment. Ganong katindi na. Lahat yan abogado. Tama yung kasabihan. Isang libro na batas, ipabasa mo sa 10 abogado. 20 rin ang opinion. 20 o 12 ang interpretation. Hindi ho pare-parehas. Kaya sa pagiging spokesman, para sila'y sumikat, makilala, yan ang gagamitin nila. Ito yung pagkakataon sila'y magpakilala bilang abogado at spokesperson kasi tinatanong at ini-interview ng media. Pero ang kailangan sinasabi ay kapanipaniwala. Atin ba dapat tangkilikin at paniwalaan? Yan ang tanong. Kaya ako bilang political bloggers at traditional media, tinatalakay ito kasi gusto kong huwag kayong maligaw, huwag tayong maligaw. Lahat sila'y magagaling, lahat sila'y may karapatan, pero ang tama at dapat nating bantayan, ebidensya, counter evidence or trial laban sa Defense Council. Yun ang mahalaga. Kasi doon natin malalaman ano ang ebidensya, paano kukontrahin ito ng kampo ni Sara. Kaya kahit anong gagaling ng mga eksperto sa labas ng Senado at labas ng gobyerno o loob ng gobyerno, ang tama at dapat nating malaman ay ano ang ebidensya at paano i-counter ang ebidensya. Trial and decide ng mga senator judge. Sa ngayon, aaminin ko po. Ngayon ko lang aaminin ito. Aaminin ko po sa inyo, sa aking personal na pananaw. Meron talagang kakampi at magtatanggol kay Sara Duterte. Malabo sa ngayon. Sa ngayon huwag kayong magagalit sa akin. Sa ngayon, itong oras na ito, malabo ang conviction ni Sara Duterte sa trial. Kasi merong number ang kampo ni Sara Duterte para i-acquit ang kailang kaibigan na pinagkakautangan ng loob ng kapartido. Yan ang malungkot. Pero sa ngayon pa yan, anything can happen. Pwede hong magbago pa yan. Lalo na kung mailalatag ang ebidensya. Ako naniniwala na ang mga senador kahit na kakampiyan ni Sara, pag naglumiyan, nagliwanag, napatunayan ng mga abogado ng Kongreso ang matibay na basihan sa betrayal of public trust, graft and corruption, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, milyon-milyon at nakakalulang mga bank account, mag-iiba yan.
Kaya mahalagang ilabas, magkaroon ng trial. Ano man ang desisyon, nasa mga senador na yon. Ang mahalaga ay makita, mapanood ng taong bayan ang laman ng article of impeachment at pagpapatunay nito, ebidensya, dokumento at testigo. Yun ang importante. So huwag kayong magagalit sa akin. Ang sinasabi ko, ulitin ko, sa ngayon, itong oras na ito, maaaring bukas makalawa magbago. Sa ngayon, ako'y talandating kasi may number sila. Pero pagka nakita ang ebidensya, baka magbago. Malaki po ang maaaring pagbabago. Kasi hindi naman bulag bingi ang mga senador. Matatalino pa rin yung mga yan. Matatalino. Maliban lang doon sa iilan, 5 o 4 na senador na kahit anong gawin mo, kahit nasaksakan mo yan ng maraming mga ebidensya, bulag at bingi pa rin yan. Iilan yun, mga 5 lang yun. Pero yung iba pa ng mga ibang senador, palagay ko magbabago. Kaya mahalagang ilatag lahat. Pati ang taong bayan ay titingin, magbabantay kasi live yan sa social media, traditional media, ang trial. Kaya bubuksan pa lang, ilalatag pa lang, tayo mga Pilipino ay magkakaroon ng idea kung dapat ba matanggal o hindi si Sara as Vice President. Huwag nating kalimutan, inimpeach na siya sa Kongreso. Pinatalasik na siya ng Kongreso. Kaya sa Senado, itatrial kasi yan ang sinasabi ng batas. Try and decide. Yun po yun. Na ngayon naman ay pinagtatakpan na kung sino man ang gumagalaw. Alam na natin yan. Okay? So, maging maingat po. Huwag kayong magagalit. Respeto natin ang sinasabi ng iba dyan, lalo na yung mga abogado. Pero hindi yun ang masusunod. Hindi sila magde-decide. Sila'y pawang mga spokesman lang. Base sa kanilang personal na pananaw at kliyente ang pagbabasihan. Pero ang ebidensya pa rin ang magpapatunay. Kung tatanggapin o hindi ng mga senador ang ebidensya, ibang issue yun. Pero mahalagang ilatag, ihayag, makita, madinig ng mamamayang Pilipino may-ari ng gobyerno, may-ari ng pera ng bayan, may-ari at may karapatan sa bansang ito. Yan ang totoo. Okay? Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa dito sa ating mga channel. Lalo na po ito, M8 Pinoy TV at syempre yung Mike Abby Opinion. Salamat po sa lahat ng mga subscribers na ating pinaglilingkuran.